Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab-usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha sa mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din eh. Og ang katapusan nga gusto i-promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikod. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Whispers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo nimpipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kini ang panahon nga atong pagahisgutan, atong isaysay, atong isumada ang nahanay nga leksyon gikan sa Sabbath School Department sa General Conference sa pagsugod magampo kita. Gamhanan na gamhanan na Diyos nga naka sa mga langit. Magatuon kami sa imong mga pulong karon, ipadanaag pinagis balang espiritu nga among masabtan ang imong mga pulong. Nga di ay sa nangaging mga panahon daghang mga katawan nga ilang gibuhis ang ilang kinabuhi tungod ug alang sa imong mga pulong. O Diyos, mao kiniunta ang among pagabatiyon. Mao kiniunta ang among pagabuhaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, pwede ba nga mahayo ko ninyo kamong nga gagamit kanunay sa atong materials diya sa inyong simbahan? Kaya na may pipila nga musulti na ako, Pastor. Ang imong leksyon, maula na ang among ginapakita sa among Smart TV. Maura, pwede ba nga kamo nagagamit sa atong materials, pinaagi sa Smart TV, dayon na diha sa mga kaiglisyan, inyong gipasalida, pwede ba mutsat mo na ako, pahibalo mo, ibutang og unsa nga iglisya kamo, kanang complete address, ha? Church, dayon, dapit,
kung barangay man o kung sa niya, basta kumpleto na ay lungsod, na ay probinsya. Kaya gusto na ko i-shout out. Akong i-shout out ang mga kaiglisyahan nga nagagamit sa atong materials matag Miyerkules, matag Biyernes o matag Sabado. So daghang salamat mga kaigsunan. Karon ang atong leksyon ikaduha nga quarter, lesson number 5, April 27 to May 3. Faith against all odds. Ang pagtuo batok sa tanang mga kalisdanan. Kanang odds mga kaigsunan, buti pasabot kung kumbaga kanang dihado ka ba? Dihado ka. Murag tanawon, murag pildi ka. Dihado ka. Ang usa ka version, faith that never fails. Ang pagtuo nga dili gyud mapakyas. Ang atong leksyon mga kaigsunan, nagasumada sa kalihukan sa protestanteng reformasyon. Akong balikon ha, ang atong leksyon karong nga quarter, gisulti ka nato ang mga tao nga nag-antos sa diha nga sila nakakaplag sa kamaturan. Ang atong teksto, Salmo 119, versikulo 11 na giyon. Akong gitun-an ang imong mga pagtulunan sa maampingon gayod, aron dili ako makasala batok kanimo. Akong ginatun-an na ang imong pagtulunan sa mainampingon gayod, aron dili ako makasala batok kanimo. Ang mga protestante nga reformador, naghatag sila og atong mga panginahanglan nga pagtulunan espirituhanon kumpleto. Kumpleto, mga kaigsunan. Gigamit sa Dios ang mga reformador kay sila mao kinang ilang katarungan ngano nga nabuhi sila. Reasons to live ang ilang pagka-reformador. Nagyan din ang sinulat ni Philip Cushman, The Empty Self. Daghang mga tao nga walay bili ngano nga sila magpakamatay. Wala kay makita nga maayo diha nila nga angay sila magpakamatay. Busa, kung wala kay reason nga imong pakamatyan ug unsa ang naa diha nimo, wala kay katarungan nganong mabuhi ka. Mao ni giingon ni Philip Cushman. Sa tuig mga 1500, mga lalaki babae nga mga reformador, protestanteng reformador, nagkalain-lain ng katarungan ngano nga sila nabuhi o namatay. Lahi-lahi ang ilang mga katarungan. Apan kining mga reformador nga mga protestante nakahatag og dakong kausaban sa mga gipangbaliktad sa Catholic Church. Ang kamaturan gipangbaliktad. O gani, milambo sila og midako tungod kay ilang gigamit ang pagpangluto sa mga tao nga dili mo uyon kanila. Kining mga protestante nga mga reformador, ilang gisalikway ang pagtulunan sa Catholic. Tungod ni ini, mao ni ang maayong katarungan nila nganong sila nagkinabuhi. The very reasons for them to live tungod kay ilang gisalikway ang pagtulunan sa Catholicism. Alang kanila sa mga Protestant reformers, ang ilang pagtuo importante gayud kaayo alang kanila. Nga andam sila nga mamatay tungod alang sa ilang pagtuo. Kining Biblia mga kaigsunan nga mao ang pasukaranan sa atong pagtuo. Mao kini ang nadiskubrihan sa mga Protestant reformers. Kang ilang pagtuo diha kini na ugmad sa pagtulunan nga gibase sa Balang Kasulatan. Ilang nasabtan ang gingon sa Balang Kasulatan. Ang Diyos nagahatag og buhi nga mensahe nga magapadayon sa walay katapusan. Dili mamatay ang mensahe.
mapakgang makadiyot, apan dili kini mamatay. Unang Pedro 1:23. Kining mga reformador nagatuo sa saad sa balaang kasulatan sa Biblia ug tungod nilang pagtuo sa mga saad, ang ilang pagtuo mitubo ug nahimong maligon. Sa sinulat ni Lee G. White, The Ministry of Healing, page 122, nagingon, ang mga saad sa Biblia makahimo sa atong pagtuo o madasigo may sugon nga magatubo nga maligon. Ang Diyos nagasulti kanato, nganhi kanato. Unsa ang iyang mga saad? Misulti siya diha sa Biblia nga kung imong basahon, murag ang Diyos nakigsulti kanato naong ug naong. Niini nga mga saad mo ni ang nagunitan sa mga Protestant reformers. Busa kining nga mga reformers, ilang gibuwis ang ilang kinabuhi sa kamatuoran nga ilang nakaplagan diha sa Biblia. Kining mga Protestante nga mga reformers, mga kaigsunan, wala ni magsulti nga murag walay sulod ang ilang sinultihan. Wala. Dili kini sila mga kining wala mag-amping nga mga Kristohanon. Nasayod sila nga ang paginahanglan sa Biblia nga kamatuoran. Mubarog sila sa kamatuoran, batok sa yawa. Niadtong panahona sa Protestant Reformation, bawal magbasag Biblia. Bawal ka magkupot diha sa mong balay nga posisyon sa Biblia. Bawal ipatranslate ang Biblia sa Latin ngadto sa English o sa nga sinultian. Mao ni ang kahimtang sa pagpuyok sa mga Protestant reformers. Si John Wycliffe, nisulay siya pag-translate sa Biblia ngadto sa English aron masabtan og sayon sa mga tao nga nagsulti English. Apan giaristo siya o gisintensyahan nga patyon. O mitubag si John Wycliffe na ngayon, hunauna ba ninyo nga kamo nakig-away kanako nga tiguang nga andam naman ko magpakamatay? Abi ninyo ako mo inyong giaway? Ang inyong giaway ang Biblia nga kamaturan. Kayang kamaturan sa Biblia gamhanan. Gamhanan ug unya kini magbadaugon hangtod sa kalturan. Gikoto ni Ellen G. White, The Great Controversy, page 90. Gani sa pagministeryo ni Apostol Pablo, nakaagi siya og daghang mga mini nga pagtulunan. Nakaagi siya og mga pagsupak kaniya nga gustong kuhaon na ngayon kinabuhi. Apan si Pablo, maisugon nga ni barog, kay siya nagasalig nga ang kamaturan bisan pa kini gilubong, dili kini mamatay. Mao nga sa 2 Corinto 13, versikulo 8, nagingon si Apostol Pablo, wala ko'y laing mahimo nga pugnan ang kamaturan, kaya ang akong ginabuhat para ra gyud sa kamaturan. Di ninyo ko mapahunong, kaya ako nagabuhat sa kamaturan. Adunay usay mga reformers, Protestant reformers, nasama ni Pablo nga nakagiusab sa dako nga pagsupak sa Apostate Church. Si William Tyndale, gusto niya i-translate ang Biblia ngadto sa English usab aron masabtan sa mga tao. Og iyang i-translate. Umatod pa sa mga eksperto sa Biblia nga si William Tyndale iyang gi-improve ang translation ni John Wycliffe. Iyang gi-improve. Kaya doon ay problema sa translation ni John Wycliffe. Si John Wycliffe o si William Tyndale, 200 katuig ang ilang distansya.
200 ka tuig. Apan si William Tyndale gigukod sa papadong nga Roma. Milaya siya paingon sa Belgium. Misunod ang kaaway sa tuig 536 AD. Nakaplagan si William Tyndale nga patay kay gihikog. Gihikog siya namatay dito sa balay. Dayon, gipakuha ang lawas o gipasunog. Pinaagi sa gahom sa papado sa Roma. Sa dayon nagkamatay si William Tyndale, ang iyarag yung hangyo sa Diyos na giyon, Ginoo, tabangi ang hari sa England nga siya makasabot sa Biblia. Moray yung handom. Ginoo, tabangi siya ang hari sa England na makasabot siya sa Biblia. Gitubag ang pag-ampo ni William Tyndale. Upat ka tuig na milabay gikan siya pagkamatay. Migula ang translated nga Bible ngadto sa English. Upat ka versions ang usa nini mao ang King James Version. Sa 54 ka mga Bible expert, nag-ingon sila nga ang King James Version heavily gigamit ang William Tyndale's English translation. So ang King James Version dito nagbase sa translated Bible ni William Tyndale. Ugani, ang mga expert sa Bible nagingon na ang daang tugon sa King James Version 76% gikan sa paghubad ni William Tyndale ug ang New Testament 83% gikan sa translation ni William Tyndale. Wala masayang ang kamatayon ni William Tyndale. Busa ni adtong tuig 2011, ang King James Bible nagselebrar sa ika-400 katuig gikan sa pag-translate. Og ilang gihap, adunay usa ka bilyon ka Biblia nga King James Version nga gimprinta. Dayon ang King James Version mao'y pinaka daghan nga translation gikan niini nga version. Ang Biblia igsoon nga napatik na sa gaugalingong silutihan sa nagbasa di na Latin. Nakapausab sa minilyon nga kinabuhi sa mga tao sa tibok kalibutan. Busa si William Tyndale nga heavily mo'y gikutlo sa English translation. Wala masayang ang iyang kinabuhi. Nagpadayon ang kamaturan. Iyang gihatag ang kinabuhi. Apan, wala masayang tungod kay ang kausaban sa mga tao tungod kay may Biblia nga ilang nahuptan. Morita sa lain nga reformer. Si Martin Luther. O sabi, yun siya ka-monk. Monk ba yan siya? O sa kaklase nga pari. Pagadto niya sa ilang library, by providence, no? Kanamang iya sa ginuubang nga pamaagi. Nakaagi siya o Biblia dito sa ilang library sa eskwelahan nila. O kunya, kini Biblia, Latin ang pagkasulat. Pero kay eksperto man siya sa Latin tungod kay pare man siya. Kaya ang kurso nila puros man Latin ang sinultian. Bus sa mga kaigsunan, tanawa, walay taong nga nag-agat niya nga magbasa ng Biblia. Walay liman nga nagsulti niya kamaturan. Wala. Wala. Zero start niya. Nakadasmag lang ang Biblia. Gibasa ang Biblia mga kaigsunan. O iyang nakaplagan nga ang pagtulunan sa Biblia kasupak sa pagtulunan sa Katolisismo.
So iyang nakaplagan nga ang Katolisismo puwerteng nakaugsupak sa pagtulunan sa Biblia. Busaw sana kapanahon nagsulat siya sa iyang mga diary or whatever. Batod pa niya. O Ginoo, unta imo akong hatagan ug kopya ni ining Biblia para nako. Grabe son. Ang iya rag yung wish mo nga makabaton siya Biblia nga iyang kaugalingon. Igsoon, kita ba kung naay madalas kamatuoran mo yung kisa may hatag ni mong Bible study. So ay gisinugdanan. Nakapaminaw ko channel. Nakapaminaw ko sa program Pastor Serrano. May 5 nga nag-ato. May nagbaligyag libro. Nana, pero si Martin Luther, wala gyud siya makakaplag og kamatuoran. Nga dunay nag-introduce kaniya. Bala ang espiritu ison. Mo'y naggiya kang Martin Luther nga nahatod siya ngadto sa pagbasa o Biblia. Ano yung gisulti ni Jesus? May tungod sa balang espiritu. Ang Juan, Kapitulo 14, 25 pesos 26. Kini nga mga butang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Nga ang maglilipay, ang balang espiritu ay padala sa akong amahan, tungod sa akong ngalan. Ang balang espiritu may magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magdala o mga handumanan sa mga butang nga akong gisulti diha kaninyo. Gisaad na ang balang espiritu mo'y mugiya sa tao. Juan 16:3 sinagyon, kung ang espiritu sa kamaturan moabot na, siya magagiya kaninyo sa tanang mga kamaturan, dili siya magasulti siyang kaugalingon. Apan, kung unsan nadungog iyang isulti, o iya kining gideklarar na adunay umaabot ng balang espiritu. So mga kaigsunan, mao nga naging si Apostol Pedro, walay nagsulat sa Biblia nga iya lamang. Apan ang nagsulat sa Biblia, mga tao nga balaan, nga gipalihok sa balang espiritu. Igsoon, si Martin Luther, nagkakaplag o kamaturan sa Biblia, walay nag-Bible study niya. Walay nag-agat ka niya. Holy Spirit, mga kaigsunan. Holy Spirit. O ang contribution ni Martin Luther, labi ang dakuha. Nga ang kaluwasan, dili pinaagi sa binuhatan.